Hi everyone, magandang araw po sa ating lahat. Muli tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So welcome po sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world. Siyempre po, ang kabuuan ng Jesus Christ Global Outreach Church, Camarin Family Congregation. Welcome everyone. Purihin ng Diyos. It is a great privilege na muli tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So mandali muna tayong imukot. Manalangin, Lord, thank you. So oras na ito sa aming pagkinig ng salita, mangusap ka sabot sa amin, Panginoon. In Jesus' name, salamat po sa mga salita mo, aming matututunan sa oras na ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. So let's open our Bible in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 6. So sabi diyan, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na sa iyo pamagitan ng pagkapatong ng aking mga kamay. Lord, thank you once again sa mga salita mo ngayong pagbubulay-bulayan o pag-aaralan sa oras na ito. Salamat sa makapahayagan ng mga salita. In Jesus' name, Amen. Thank you, Holy Spirit, kayo ang aming dakilang guro sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, nais ko pong pag-aaralan po natin is about ignite. Okay, so ignite. Ano bang ibig sabihin ng ignite? Yun po yung ating pag-uusapan. Okay, anong salitang ignite po mga kapatid? Ibig sabihin po niyan is set something on fire or to cause it to burn. Amen? So, ibig sabihin sa ibang salita is to sparking enthusiasm, passion, or inspiration. Okay, so at sa salitang sa ibang salita pa po ay ignite means symbolize the awakening, paggising, okay, awakening of faith. Hallelujah. So the stirring of the Holy Spirit within us. Amen. So pagpapakilos o pagpapasigla ng banal na espiritu. So yun po yung ibig sabihin ng ignite. So salitang Griego po is anapto. Kung anapto po ang ibig sabihin po sa salitang Griego yung salitang ignite. So that means to light up or to kindle o magningas. Amen. So yan ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak, sa ating lahat. Tayong magningas para sa Panginoon. Amen. So ayaw niya ng mga malahininga, ayaw niyang malamig. Gusto niya tayo ay nagniningas. Amen. Nagliliwanag. Yun ang nais ng Panginoon. To light up, to kindle. Purihin ng Diyos. Okay, so mga ilang aral makukuha natin about sa ating topic, ignite. So some key lesson about our topic, ignite. So ano po ba ang aral makukuha natin dito? So pag-apuyin o pagningasin ang ating buhay. So paano ba mag-aapoy? O ano ba yung dapat mag-apoy sa buhay natin? Amen? Ano yung dapat magningas sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos? So, unang-una, okay, na dapat mag-apoy sa buhay natin. Ignite your faith to Jesus. Pag-apuyin o paningasin mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Yun ang unang-una. Yun yung nais ng Diyos. Our faith in Christ is the foundation of our spiritual lives. So we are called to actively nurture and ignite our faith, allowing it to grow and flourish. So gusto ng Diyos tayo lumago, yumabong,
yung ating pananampalataya. Pag-apuyin natin yung ating faith. Wag nating hayaang tayo masukluban ng mga pagdududa, panlalamig. Gusto ng Diyos tayo ay mag-alab yung ating pananampalataya sa Diyos. 2 Timothy 1:6, our foundation verse. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. 2 Timothy 1:6, na dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo kay Timoteo, na anak niya sa pananampalataya. Paningasin, paypayan ang kaloob ng Diyos na sa iyo sa pamamagitan ng pagpapato ng aking makamay. Amen? So just a fire needs fuel to burn brightly. Our faith requires prayer, study of the Word, fellowship with other believers to thrive para magtagumpay tayo, umunlad. Amen? THRIBE, B as in victory, E. So yan ang unang-una na dapat natin pag-apuyin. Mag-ignite yung ating faith sa Panginoong Hesus. Huwag tayong magdududa. Yun number 1. Number 2, ignite your passion for God. Paningasin o pag-alabin mo ang iyong pag-ibig o pagsinta para sa Diyos. God desire for us to be passionate about our relationship with Him, the work He has called us to do. Amen? So nice ng Panginoon yung passion, pagmamahal natin, ating relasyon sa Kanya, sa Panginoon. So the work He has called us to do, yung gawain na kung saan tinawag tayo para gawin. This passion can inspire others and draw them to Christ. Hallelujah. Romans 12 verse 11, sabi ng Bible, do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen? So yung passion natin sa Panginoon, passion for God, passion for people. Amen? Bahagi natin ang mabuting balita sa mga taong di pa nakilala sa Panginoon. Third, ignite the gifts within you. Pag-alabin natin ang paningasin ang makaloob na sa iyo. Take note, each believer has been given a unique spiritual gifts by the Holy Spirit. It is our responsibility to recognize and ignite these gifts for the edification of the church and the glory of God. 1 Peter 4 verse 10, sabi ng Bible, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin niyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Paggamit natin yung mga talent binigay sa atin ng Diyos, mga gifts, mga giftings. Amen? Huwag nating itago. Paggamit natin sa Panginoon. Pag-alabin natin yung mga giftings. Paggamit natin para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Number 4, ignite a spirit of worship. Pag-alabin o pagningasin natin ang espiritu ng pagsamba. Take note, worship is a vital aspect of our relationship with God. So ang pagsamba natin sa Panginoon, napakahalaga po itong aspeto ng ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Bigyan natin ng importansya ang pagsamba natin sa Panginoon. Amen? Bigyan natin ng halaga ang pagsamba natin sa Diyos. Amen? Pag sinabing pagsamba, malawak po yan. Hindi lamang po yan sa pamagitan ng pag-awit, kundi lahat ng ginagawa natin na lagi nating inuuna ang Diyos, yan ay pagsamba. Yung paghayo natin,
pagbabahagi ng mabuting balita, paglilingkod natin sa Diyos, pagbabalik ng ating mga kaloob, mga ikapo sa Panginoon, pagsamba po yan. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay pagsamba. When we ignite a spirit of worship, we draw closer to Him and experience His presence in powerful ways. Psalms 100 verse 1 and 2, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen. Engage in worship through music, prayer, and acts of service, allowing your heart to be ignited with love and gratitude for God. So yun po yung palala sa atin ng Panginoon. Number 5, ignite the light of Christ in the world. Pagningasin o pag-alabin ang liwanag ni Kristo na nasa iyo sa mundo. As followers of Christ, we are called to be the light of the world, shining brightly in a darkened society. Amen? So igniting this light involves living out our faith boldly and sharing the gospel. Amen. So, pag ningasin natin, pag-alabi natin ang liwanag ni Kristo sa mundo, pakita natin ang liwanag ni Kristo, ibahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon. Matthew 5:14-16, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put into under basket, but on a stand, and it gives light to all the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lunsod na katayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos nilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan, salip na lagay yun sa talagang patungan upang magliwanagan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Amen? So take note, look for opportunities to share your faith and demonstrate Christ's hope o Christ's love in your community or sa iyong kapitbahay. Igniting hope and transformation in the lives of others. Amen. So yun po yung mga reminders sa atin ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So ano pa yung mga dapat pagningasin natin sa ating buhay? So hindi lamang po yung pagningasin, yung ating ilaw sa mundo, ignite the light of Christ in the world, kundi pang-anim, ignite heart of prayer. So, pag-alabin natin yung ang puso, pagningasin o pag-alabin ang ating puso sa panalangin. Amen? Prayer is the lifeline of our relationship with God. Igniting a heart of prayer means prioritizing communication with Him and seeking His guidance in all aspects of our lives. 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Amen. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So kailangan ating buhay, linangin natin ang ating prayer life. Pag-alabin natin, pagningasin natin
Huwag tayong lalabas ng bahay na hindi ka nagpipray. Napakahalaga maging prayerful tayo. Alam na po natin yung kasabihan. A prayerful Christian is a powerful Christian. But a prayerless Christian is a powerless Christian. Gusto ba maging powerful? Pray without ceasing. Take note, develop a consistent prayer life. Setting aside time each day to talk with God, listen to His voice, and seek His will. So this practice will ignite your spiritual growth and deepen your connection with Him. So develop natin yung tuloy-tuloy na panalangin. Amen, napakahalaga ito. Usapin natin ang Diyos, makinig sa Kanyang tinig. Hanapin natin ang Kanyang kalooban. Amen. Purihin ang Diyos. Hope may natutunan po tayo sa pag-aaral na ito. Sumandali muna tayong yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa mga paalala mo sa salita. Nawa, hindi namin makakalimutan ang lahat ng mga tinuturo mo sa amin. Yan niyo pong mag-alab, magningas, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo. Aming pagsunod sa iyong banal na kalooban, in Jesus' name. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin may isang panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po kanyang banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Lord, bless niyo po lahat na nakinig ng salita, na tumanggap sa iyo, pagpalain niyo po. Lubos ang kailang makilala sa malalim at bibilang kaparaanan. In Jesus' name, bless them, Lord, and empower them, the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. And bless everyone. Bye-bye.